Provincial Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas alas 12 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante. Aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagan sa programa Bantay Banwa. Miyerkules edisyon kita Agosto 27 tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag Anchorman, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong nga hapon, waluntang pila ka mga updates from Office of Civil Defense. Sining low pressure area, no? Pila ka mga lugar nga ginbaha. Ilang taon ta ang response sa mga government agencies. Importante gid nga may baluan ta anong ginaubra sa mga ahensya sa gobyerno sa tion nga may malain nga panahon ug kalamidad. Di kamusta ang flood control project sa inyong nga lugar? Abi pwede gid kamo ka comment dira sa aton nga live. Kung palpak ang inyo dira nga flood control, maging utang tabi nagdabo-dabo lang, baha dayon, di sigurado na. Kung nadumduman nyo sang Lunes, kay kahapon na absent kita, no? Kung nadumduman nyo, i-discuss na to nung pila ka mga updates sa flood control project. Lubog at gid, kiti kadako gid sang kwarta nga nataban sa sining mga involved sa sining substandard nga mga proyekto. Wala man na problema. Kung substandard, liwaton nila ang brahon nila ang proyekto liwat. Kung anong mga palpak dira, sila mismo ang magasto. Wala dapat sang buhin sa pundo sang pumuluyo. Sila dapat gasto ng mga kontraktor bla. Sa ibang paginaton nga balita, duha ka pulis nga assigned sadto sa Western Visayas nga nalakip sa narco list ni President Anay President Rodrigo Duterte ang ginapabalik na sa serbisyo. Kung nadumduman sa aton nga mga tagpalamati, ini sanday pulis Lieutenant Colonel Noel Lamsis kag si Police Major Rio Maymay. Si Major Maymay na-assign ini siya diri sa aton sa Iloilo City Police Office. Si Colonel Lamsis, kung di kita magsala, sa bahin sa Police Regional Office 6. Di amula na, no? Mayo nga balita para sa ila. Nakabalik sila sa serbisyo. Gin-exonerate sila sa Civil Service Commission. Good news, kiti. Ang tanan nga mga benepisyo nila, humalin sang gindismiss sila hasta sa reinstatement nila, mabato nila. So kung 7 o kung 8 ka tuig nga gindismiss sila, tanan sila, babalik gid sa ila. Yatagid pating mga bonus, leave credits, tanan. Mula na galing kung sa promotion naman, maulihigid ang ining mga pulis kani kati ang iba nila ang ila niya nga mga kabatch abi ano general na niya si Santa ang mga kasabayan ni Colonel Lamsis ni gaulat na lang niya sang ilang promotion para sa pagka-general.
kay Colonel, kay Major Maymay naman, di mga Colonel na, Lieutenant Colonel na ang iyang mga kaupod, kung mga classmate. Ito yung blessing gid sa ila, no, nga nakabalik sila sa serbisyo. 11 minutos makaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Kahapon tayo gid ang social media. Tayo gid ya totoo gid ya tayo gid no nakibot bilang tanan. Bisan mga katapos ang media way gid sang ideya nga na-relieve si Police General Nicolas De Loso Torre III. Bisan kita nakibot man kita no sang nabatian ta ang ina nga balita kag ang magabulos or ang nagbulos na sa iya si Police Lieutenant General Melesio Nartates. Ite ang pamangkot subong magaretiro bala si General Torre. Mintras hindi ka retiro si Police General Torre, hindi makasaka si General Nartates bilang 4-star general. Muna ang dapat gid nga tandaan. Iway taka baloni kung i-promote sa kiti may mga nagalutaw nga information kung nakapamati kamo sa press conference ni Interior Secretary John Vic Remulla ina-offeran si General Torres ang cabinet post mga kaabyanan. Ang kung ano ina nga opisina wala pa mahibaluan. Pero kung sa inyo abi anong ahensya gakabagay si General Torre. Damo kita mabasahan diri no, pwede kuno sa DPWH. NBI galing ang NBI kinanglan niya sini dapat abogado siya. Pero wala ta kabalo no kung ano ang pero damo gid ang grabe gid nga usisa kay Interior Secretary Remulla. O halos tanan nga mga media gid nagpinamangkot gid mga wala mo ginabla nga ginapoga gid bala si Secretary Remulla sa impormasyon nga ano gid bala sec ano gid bala ang rason sa pag-relieve kay General Torre, pero ang nakita gid naton tong dako gid nga bagay nga ang in-relieve siya untong pag ano niya bala pag reassign niya sa iya number 2 man who happens to be the PNP chief subong si General Nartates. In-assign si General Nartates sa Western Police Command. Di muna bla may may guidance dapat or dapat nagpangayoan ng clearance sa Napolcom si General Torre. Do dira agid nagka-problema. Siya man ang unang produkto sa Philippine National Police Academy nga nag-chief PNP. Pero sa history sa history sang PNP, siya man ang may pinakalipot na stint bilang chief sang Philippine National Police. Isa ang before ni General Torre, may ara man nga ina-check naton diri no. Kay nag-chief man sang Philippine National Police. Okay. Si General patay na ni no si General Camilo Pangcrasos Cascolan. Si General Cascolan nagpungko September 2. Na-relieve siya nagretiro siya November 10, September, October, November. Si General Cascolan naka 98 days pa siya. Na-break ni General Torre no ang record niya sa duwa niya ka bulan nga pag-alagad. Isa gid diri ang 5-minute response. Pero makita mo gid bala ang effectiveness sang programa kay damo sang mga krimen nga ma-resolve. Minutos lang madakpan ang mga suspect, mga kriminal.
ulan taon ta kung ano ang i-offer sa iya. Sa nakita ta may posisyon nga i-offer sa iya. In-confirm man na ni press Palace Press Officer Claire Castro. 6 minutos magalikan sa takna alas 2 sa hapon. Instant kontang report ni Janelle Baclay no sa update sa ginpatigayon nga sesyon sa Iloilo City Council. Kontang detalye, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nel? Paul mayara sa ginaduso nga ordinansa si Iloilo City Councilor Rosetfrey Cabaluna nga ginaplastar kay na sa sesyon sa sanggunian pang lungsod ini among pagdumili sa mga minor de edad nga magsulod sa mga bilyaran sa syudad sa Iloilo subong man ang pagserbe sa mga billiard houses sang makahulubog nga ilimnon sa ila. Hindi malipod suno sa kay Councilor Cabaluna santo sa mga napalapot ng mga obserbasyon sa mga ginikanan sa iya nga madamo o kung nag-amat-amat damo ang mga minor de edad nga nag-istambay sa mga bilyaran o kung mga billiard houses kagang iban sa ila nagaligoy sa ila sini nga klase. Agi sa pagpasar sa ordinansa katiari pa lang ini sa first reading nagapati ang aton sini nga mga konsihal kay tingin suportahan man ini sa mayoriya sang sanggunian panlungsod nga mapahagan-hagan ang numero sa mga pamatan-on o kung mga minor de edad nga imbes sa sulod sa eskwelahan nagaligoy sila o kung naga-cutting of classes. Yara na sa Committee on Police Matters kag Committee on Youth and Sports Development Committee and Trade and Commerce ang ining proposed ordinance ni City Councilor Cabaluna kag subject ina sa review sang amo iya nga mga komitiba. Isa pagid ka resolusyon ang request man ni City Councilor Cabaluna sa gyapon sa konseho ini may kang tanan naman niya sa nagataas nga numero sa mga vehicular accident nga involved diri ang mga motorsiklo o kuno mga motorista nga nagakabunggo sa mga kasapatan sa may syudad sa Iloilo. So may proposed resolution diri si Councilor Cabaluna nga nagahinyo nga dugangan ang pagbutang sa mga animal warning signages partikular sa mga areas nga sa diin madamo sa mga stray animal no halimbawa sini ido kag kuring kiti gulpi lang kisa nagatinabok ini sa karsada kag madamo sa mga nabutang sa peligro nga kabuhi no sang aton sini nga mga motorista gin question man diri si Cabaluna sa iyang mga kopdanan sa iya sini proposed solution nga ti dapat specify gid kung ano nga mga specific nga mga areas ang dapat butangan sang animal warning signages tilakip diri sa mga ginaduso sang mga kopdanan niya sa konseho nga butangan ang aton sini nga mga karsada, mga plaza, merkado publiko kag subungan mga highways sang dugang nga mga signages para nga mangin aware ang aton sini nga mga motorista nga ti ko mayara sa mga signages nga kasubong sini mahinay-hinay sila kung mahagan-hagan sila sa ila sini nga padalagan. Pananglit nga maaprubahan ang Department of Public Works and Highways among mangin in charge sa pagpahamtang sa sini nga mga signages sa mga national roads kag ang City Engineers Office naman niya amo ang panapik o kung magapamutang sini sa mga local roads naton diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo Paul. So ini ang pinaka mga ordinansa kag resolusyon, mga importante nga mga resolusyon kag ordinansa nga gin-propose kay na ni Councilor Cabaluna sa sesyon sang Iloilo City Council. At least hindi na RPT ang ginasyohan kumbaga iba naman ng mga pressing concerns nga dapat matutukan sa konseho. So time out sila anay no sa sining mga mainit nga mga issues especially sa RPT dira sa may bahin sa Iloilo City Hall sa sesyon sang sangguniang panlungsod. Okay. Nel, madamo gid ka Salamat din madalo naton nga report para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamong salamat Janelle Baclay sa report updates from Iloilo City Council. Iba naman ng mga issues nakita nila kinahanglanon mo ma-address iban pwedeng sindihan ta ang kainiton sang issue sa RPT dapat taman nga maintindihan
nadamo man sang kinanglan man tagaan sa italubangod sa konseho. 21 minutos magalikan sa takna ng alas 2 sa hapon. Magataglag kita sa pila ka mga pahanumdom sa aton nga pagbalik. Makaupod ta ang spokesperson sa Office of Civil Defense. Pila ka mga updates, pila ka mga kuha nila nga information sa ground sa sining low pressure area kag southwest monsoon. Pero sa mga nagatabok bala padulong sa Guimaras sa mga ang di lang daily commuters, iban nga nagalagaw lang mapaliwa-liwa, medyo dagko ang balod, hindi lang ka mo matingala. Importante lang walo ka mo maglangoy. Kidding aside, mas makita mo subong ang kinalain sang fiber vessels mas stable kumpara sa mga pampot sa una. Nagamuni ang kabahin sa modernization program sa Department of Transportation. Nanti ang probinsya sa Guimaras kag Iloilo gid nagsunod ayon. Pero may iban pa gani nga lugar wala gid nag-cooperate, wala gid mag upod no sa modernisasyon sa Department of Transportation. Hindi na naton pagulaton nga may matabo pa sa inyong lugar kag maghulag ka mo pareho sa natabo no, sa probinsya sa Guimaras kag sa Iloilo sa nagtulog to ang tatlo ka pampot dito din padasig ang pag-implement sa modernization program. Kung dapat sa mga lugar no diri sa aton may mga lugar pa diri sa aton sa punsod nga di pa naka-implement sa modernization program. Sa una medyo bulubudlay, medyo hassle para sa mga biyahero. Eventually kung makaplastar na makabakal na bala sa mga bag-o nga vessels ang inyong mga operators nami gid kay ang Guimaras ang una 15 to 20 minutes ang biyahe. Subong kaya mo na kadto sa Guimaras 8 to 10 minutes ara ka na sa isla sang Guimaras. Buena Vista naman medyo layo-layo, shooting mga 25 to 30 minutes, kaya na 15 to 20 minutes. 23 minutos magaligad sa takna alas 2 sa hapon magataglag kita sa pila ka mga pahanumdom magabalik lang ang programa Bantay Man mo. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng riyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to presidencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito ay sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe
Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tokneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has 31 minutos, mga people kaligasan from ng alas all over the 2 sa world. hapon. Panayon ka Mga muna kapamati diri sa Gapon sa programa Bantay Banwa. Magkapunta sa piyak nga linya, spokesperson sa Office of Civil Defense 6,
si Ma'am Tina Ilustre Mayor. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Yes, mayong hapon po. Kung mayong hapon na sa imong pinalangga nga matag palamatig tumalaw sa imong nga programa. Ma'am, sa karon kamusta ang pag-monitor ninyo no sa sitwasyon sa mga lugar diri sa Western Visayas bangod sining low pressure area kag southwest monsoon? Actually, Paul, ever since ang Sabado, no, nabatak nato ng heightened monitoring nato na that was for isang pa, pero wala pa na naton gindula ang heightened monitoring nato ng efforts tungtol sa karon bago man sining sa sunod-sunod nga severe weather disturbances nato, particularly ining low pressure area nga yara na sa karon sa Pangasinan, kag ang epekto sa southwest monsoon nga naga-apekto sa some parts of Luzon, Palawan, and parts of Antique. In fact, kainas ang aga, nagpatigayan kita sa regular weather updating, kaupod sa pre-disaster risk assessment team naton o PIDRA team naton, naging pangunahan man sa Office of Civil Defense, kag sa naging bugusan man sa Pag-asa, DSWD, kag MGP. So dito na ba naton nga ang pagulan-ulan naton ang arat panabatak sa gihapon sa may probinsya sa Antique. Halos busan nga Antique subong naka-experience siya sa moderate to heavy rainfall. In fact, kainas ang aga, gipaidalog ini sila sa yellow rainfall alert. Alas 8 kag alas 11 sang aga. Subong ginatanaw naton ang ginahulat-hulat naton ang latest na heavy rainfall advisory sa Pag-asa kung madala pa sila. So nakita man naton dito sa report man sang Mines and Geosciences Bureau ang ginapaaligmat ang pila ka mga lugar sa northern part sang Aklan, particularly dito sa mga Ibahay, Buruanga, kag Malay, most nga area sa Antique, kag ang southern part sa Iloilo, nga ginalakipan sa Miagao, kag San Joaquin, bangod sa possibility sa pagluntad sa landslide, bangod sa mabasko nga mga pag-ulan. Pero gina-expect pa no based sa forecast ng Pag-asa nato nga by Friday, manubo-nubo na ang heavy rainfall o kung ang pag-ulan diri sa may Western Visayas. Sa mga ma'am, sa mga lugar nga na-mention mo, may mga nag-evacuate na? May ara kita sang reports dili na baton kagina based man sa reports ng DSWD nga sa may probinsya sa Antique maging patigayon sila nga preemptive evacuation. Preemptive in a sense nga nag-evacuate sila not because nga affected sila but bilang pagpangaman sa posible mangin epekto sang pagbaha sang landslide o kung mabasko nga pag-ulan sa ilang mga area. So ginahulat-hulat ta kay nagpasalig ang DSWD nga by 4 o'clock makumpleto na nila ang pag-consolidate sang ilang data. And at the same time, subong dito man sa probinsya sang Antique, 17 ka mga kabanwahanan ang nag-cancel sang ilang mga classes from preschool to senior high school in anticipation man sa mabasko nga pag-ulan subong dito sa may probinsya sa Antique. Kahapon 13 mo ang nag-cancel, kay minang nag-suspend, subong is 17 ka mga kabanwahanan ang nag-suspend sa klase dito sa Antique. So far sa ibang area sa Western Visayas, wala pa man kita sa may monitor ng mga adverse effects sa ating population or suspension of classes. Ma'am, nakita naton sa inyong Facebook page, may naka-preposition na nga mga hygiene kits, ma'am. Ano ning unod niya? Kag anong sa diin ini abi ipanghatag if ever? Actually, it's sige ang pagpadala sa mga non-food items o kung NFIs tawag natin halin sa central office padulong diri sa mga regional offices in anticipation sa maging resulta sa mga adverse weather conditions naton. So 4,000 hygiene kits ang ginpadala sa Iloilo. So 2 weeks ago nauna na nga nag-abot ang 2,000 kag atugin preposition sa may Camp Hernandez sa Banwa sang Dingle, and kainam or kahapon kag na natigayon man nga magkompleto ang pag-abot sa 2,000. Kaya Iloilo City Warehouse nato dira sa may Kapas. Now, ano unod sa aton nga hygiene kits? Ang aton nga hygiene kits nagaunod din sila sa mga materials na pwede gamiton ipanagtag sa mga affected population naton para makahatag sa ila sa inisyal nga bulig. Habon, toothbrush, toothpaste, gamit pangpaligo, tuwalya, inisyal nga mga damit, ma-maintain ang hygiene, pati sanitary pads, mga algodon, mga sipin, para lang ma-maintain ang hygiene sa mga displaced population naton. Ini ipanagtag upon the request sa aton nga mga kauturan. Upon the request ng mga local government units. Okay. Pero so far, ma'am, may nag-request na. Umalintos ang time nga tigin preposition tong mga hygiene kits sa
Camp Adriano Hernandez sa Dingle? Yes, so far wala pa sa may nag-request because ano ni siya Paul, bago ini siya ng mga request and kung madumduman mo sang bulan sa Hulyo, may ara kita sang sunod-sunod man Yes, ma'am. nag-overlap tong mga bagyo naton with Krising, Dante and Emong. Dito nakapanagtag kita to sang mga hygiene kits kag sang mga family packs sa mga Okay. LGUs naton. So once gani nga mabuhina ng aton nga mga gin preposition nga items, immediately nag-request kita dayon sa central office agud mapadalaan kita sang bago para hindi kita mahubsan para sa kinahanglan sa mga kauturan naton. Pero luyag nato ni pamangkot, ma'am, no? Butang tabi, ano pa lang, no? Ang ila sa LGU, abi, pagpanghanda lang ay abi, preemptive lang. Uy pa abi sang bagyo, pero pwede sila ka-request yun na, ma'am. Actually, hindi pa siya because ang aton nga request, ang pagpanagtag naton, based ini siya sa situational report. Pero madasig na lang siya, Paul, isa sa mga attachments nga ginapangayo naton para mabalaan naton bala kung pila ang ma-distribute naton para hindi man siya mauyang. Napangayo kita sa situational report na gikan sa mga banwa. Actually, ang situational report naton ma-generate na siya on the day mismo. Sang for example, pag-evacuate naton or maka-report lang ang MSWDO, pag-request na nila on the day mismo, pwede naton na siya ma-release upon the approval. Kasi ang nag-approve sa level sang OCD is si Director Fernandez man lang. So nakita naton, ma'am, mahina man o kung kusog ang bagyo, ang kandaan sa aton nga mga kabanwahanan, mga MDRRMO naton, mga barangay gani, no? Makita mo nga nagtaas na gid man ang kandaan nila, Ma'am Tina. Yes, Paul, because amo gini siya ang aton nga gina-advocate ever since. Kaya nagapati kita nga ang kahandaan naton, hindi ni siya nagasugod sa ahensya sa Office of Civil Defense or sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council member agencies. Dapat masugod ina sa mga barangay kay ang una nga nagaresponde sa tion sa kalamidad amo ang mga barangay responders naton. So it is really important nga makapacitate sila to respond to any emergency sa ila pa lang nga level. Now, once hindi na nila masarangan, dira na magsulod ang bulik sa ilang banwa, bulik sa probinsya, eventually ang bulik sa Office of Civil Defense. Okay. Lastly, ma'am, ang imong mensahe panawagan sa publiko. Yes, so sa ato nga mga kauturan, no, nagapasulod kita sa maulanon kag mabagyoon nga tiyempo. In fact, na-forecast earlier sa pag-asa nga antes magtapos ang tuig 2025, may ara kita sa gina-expect na 7 to 13 pa ka mga bagyo nga magalabay diri sa may Pilipinas. So ginapanugyan tagid ang kahandaan, magasugod ini sa sulod sa panimalay. Ihanda nga na ang aton nga mga emergency go bags nga may ara sa mga importante nga mga butang, bulong, pagkaon, tubig kag mga importante nga dokumento. Agud nga once magambal nga for evacuation, bakwiton ta na lang ang aton nga bag kag at the same time ihanda man naton ang aton nga palibot, magpanglimpyo kita, magpananom kita, i-repair ta na aton nga mga balay para malikawan ang casualties sa tion sa kalamidad, Paul. Madamo gid nga salamat, Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa Office of Civil Defense Western Visayas. You're welcome, Paul. Kag madamo mga salamat sa inyo tanan. Mayong hapon. Batian mga kabiyanan si Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa Office of Civil Defense Western Visayas. So 4,000 na tanan, no, ka mga hygiene kits ang nakapreposisyon sa Camp Adriano Hernandez, ang headquarters ng 301st Infantry Brigade sa Dingle. Nag 2,000 man sa warehouse sa OCD sa Iloilo City. So kung may pahilayo lang, no, kung may mga damo ng residente ang maapektuhan, ng LGU ma-request sa OCD. Kasi na-mention ni Ma'am Tina nga si Director Fernandez ang nag-approve sina. Pero kinanglan may na-attach ka mga situation report. Ano ba lang latest dira, may mga evacuees. Amutongin pamangkot ko kay Ma'am, basi pwede hiya ka-request nga may pa yung bagyo bala, no? Para yung pag-abot sang bagyo, may ara na yan. Pero dasig man lang ko ng approval. Pero sa mga LGUs, mas mayo din nga panilagan yung gitang sitwasyon. Pusog man or mahina ang bagyo. Dapat may gid ka mo, may mga ginahimo na kamo nga mga pagpanghanda. Dito na iwaton ang mga nahimo, no, sa mga tinuig na bagyo sa una, ang Yolanda, ang Frank,
bagyo ba lang naghalit gidya sa aton, nagbilin gidya sang dako nga kahalitan. Di naton gusto nga masulit ang amoto nga mga hitabo. Kuduti may mga nagsinulon ban nga bagyo pagid. Kuduti ang integrity gidya sang mga infrastructure projects diri gid ginatakos sa mga lain tiyempo. Balik naman kita sa flood control. Pero hindi lang flood control dapat ang aton nga bantayan, kundi mga dalan taman. Kasi pila pa lang katuig, guba na. Kaya gid ang problema. 41 minutos magaligad sa takna alas 42 minutos magaligad sa takna alas 2 sa hapon. Magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Malwa. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sana'y pinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy Paris, amoy araw. Ano ba yan? Puro sukat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na. Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women
at nang himpilang ito. Kulturang Pinoy, tradisyon, musika. 46 minutos magalikad sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ka muna pamati diri sa Gapon sa programa Bantay Banwa. Ang bagong hepe sa Philippine National Police, si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., in-anunsyo niya nga si Brigadier General Jean Fajardo will no longer serve bilang spokesperson sa PNP. Pero wala pa sang official order, no? Nga napagwa. Yung patag ni Nartates nga ang spokesperson dapat mahalin sa Public Information Office. Iti si General Jean Fajardo ara subong sa Directorate for Controllership. Samtang mag-implement man si Nartates sang Napolcom resolution recalling ex-PNP Chief General Torres reshuffle. Abaw. Grabe, no? Pero ang mga hindi mo malikawan, may mga ang anay nga hepe, may mga gitplastar na siya nga mga opisyal man. Siyempre, ikaw ga gusto mo nga sa imo nga pagpamuno, ang imo dira nga mga subordinates o mga generals or mga provincial director, masaligan mo or mambal mo, natakos mo na ba lang ilang integridad? Kilala mo na sila, nakatrabaho mo sila, ano ba lang? Nakita mo na ang ilang abilidad. Pero subong lain naman ng hepe. Kapin 3 ka bulan, iles naman sang chief sa Philippine National Police. For sure, si General Nartates, pang-assign niya man na ang mga ang mga nahamutan niya ng mga pulis. Kung lakas ka kay General Nartates, simple lang hambal, sir. Bata mo ako nung amo na nang matabo. Pero hindi nakita taman ang PNP sa professional nga organisasyon. Ang nakita naton na basihan man na nila ang mga nahimo mo sa organisasyon, ang performance mo sa mga previews mo nga mga assignments. Pero kung PIO, pwede tagid ma-recommend dira si diri man bala sa aton halin subong ara sa Negros Island region si Police Colonel Gilbert Guerrero, no? Pwede man PIO. Pwede gid siya, no? Pwede gid siya mag PIO kay si Colonel pila ka regional director nga siya ng spokesperson. Kung may isa na dira ka regional director nga way diyan naghatag number niya sa amon sa una, siya lang ito yung ma-interview namon kagti. Kita mo gid yang iyang abilidad. Ito muna, bantayan ng mga masunod sina ang mga developments sining pagkambyo sa liderato sa PNP. 49 minutos makalikat sa taknang alas 2 sa hapon. This time countang report from Hope Torrechante. May nadakpan ng kaap. Dua ka individual. Countang detalye sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mayong hapon, Paul, ginkumpirma sa Civil Aviation Authority of the Philippines Kaap Area 6 ang pagkaaresto sa duha ka pasahero halin Singapore nga nag-abot diri sa Iloilo International Airport. Ang duha ang nagapangatubang sang kaso nga kriminal, partikular ang